May kakalikutin ulit tayo guys, apat na electric fan. Bali dalawang disc fan. Ito kasi disc fan to eh. Tapos dalawang stand fan. So mamaya i-check na lang natin kung ano yung mga problema nila. Isa-isahin natin. Kasi pinunta lang dito sa bahay mga kalikot. Hindi pa natin alam kung ano yung mga problema nila. I-check natin yan step by step para at least malaman nyo rin kung paano tayo mag troubleshoot ng step by step. So bago ang lahat mga kalikot, shoutout muna natin yung mga sumusuporta sa ating channel at saka sa mga nag-comment na rin sa ating comment section. Shoutout natin si Katkat Rain, Sio Herni, Juicy Almeria, Gitoy TV, Girly Gregorio Adjibol, Rester Mirete, at saka kay Gabriel Wayne. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating channel. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Uunahin muna natin mga kalikot itong maliit na disc fan. Tapos isunod natin yung nasa likod na yon kasi minamadali at saka kailangan na ng may-ari. Testerin muna natin. Lagi naman natin ginagawa to kapag nagre-repair tayo ng isang electric fan. Testerin muna natin yung kanyang power cord. Tapos i-switch natin. Ayan, dito sa ating tester, ayan o. May reading sa ating tester, number 1, number 2, number 3. So, ibig sabihin okay yung kanyang motor mga kalikot. Ayan, off. So, siguro may problema sa kanyang shafting bushing or mahigpit na siya. Hindi na makaikot. Ayan, so ayan na nga. Medyo mahigpit yung kanyang ikot mga kalikot. Linisin natin siya. So, ganun kapag nagtitest kayo ng isang electric fan mga kalikot. Kailangan i-check nyo muna yung motor niya kung may problema. Sobrang higpit. Kinakalawang na kasi. Kapag ganito mga kalikot na okay naman yung kanyang motor, mahigpit lang siya, talagang babaklasin talaga natin yung kanyang bushing shafting para malinisan natin. Ayan guys, mukhang binaklas na nila kasi nakatanggal pa itong isa. Ayan, malagkit na yung bushing shafting niya mga kalikot. Tanggalin muna natin tong gearbox niya. Ayan, lagyan natin ng gasolina mga kalikot para mas mabilis natin matanggal para hindi na rin natin masira yung kanyang shafting or hindi natin siya magasgasan. Ganyan lang yung gagawin nating diskarte mga kalikot para matanggal natin yung malagkit na bushing shafting. Lagyan nyo siya ng gasolina para mas mabilis natin matanggal yung pagkadikit niya. So dito naman sa kanyang motor, so okay naman. So sana walang tama yung kanyang bushing shafting para hindi na rin mapagastos yung ating customer. Linisin ko muna mga kalikot yung kanyang bushing shafting para makita natin kung may damage yung ating bushing shafting. So ito guys, hindi na natin tatanggalin to kasi kinakalawang dito. So kapag tinanggal kasi natin yan, baka lalo pang magasgasan yung ating bushing. Tapos mamaya binalik natin. Katagalan yan, ang mangyayari niyan mga kalikot kapag nagasgasan natin yung bawat isa, yung shafting man or yung bushing. Habang umiikot yan, magkakainan sila or magagrind. Kaya doon nasisira yung ating bushing shafting kapag nagasgasan natin ito. Lalo na yung tapat ng ating bushing dito at saka doon sa harap. So, ang ginagawa ko dito kapag may problema na talaga yung shafting niya, saka na tayo magpapalit at saka syempre, saka na lang natin siya babaklasin. So, kapag ganito,
lilinisan lang natin siya, pero hindi na natin huhugutin dito kasi dito nga medyo magaspang na siya. So kapag dinaan natin yan sa may bushing, magagasgasan yung ating bushing. Okay, linisan ko muna siya mga kalikot para makita natin kung may tama na yung ating bushing shafting. A few moments later. Natapos na natin na linisan yung bushing shafting natin. Makikita natin dito sa shafting natin mga kalikot kapag may damage na itong shafting natin, malamang yan may damage na rin yung ating bushing kapag ganun. So dito natin makikita sa shafting kung okay pa siya, okay rin yung kanyang bushing. So kapag may groove na yung ating tapat ng bushing natin dito sa shafting, kapag may groove na yan or gas-gas na or malalim na yung gas-gas niya, ibig sabihin yan may problema na yung dalawa. Either dun sa bushing or dito sa ating shafting. So dito sa kaso natin, ayan o, wala naman tayong nasasalat na gas-gas or groove. Ganon din dito guys sa harap niya. Parang bakat lang na itim. So okay pa naman siya. Wala siyang gas-gas. Ang iwasan natin dito guys, hindi ko lang alam kung ginagawa ng mga ibang technician or siguro yung mga nagsisimula pa lang, baka minsan nililiha nila ng manipis ito. So yun yung wag nyong gagawin mga kalikot. Wag nyong lilihain dito sa tapat mismo ng bushing kasi magkaroon yan ng gas-gas, hindi rin tatagal yung ating bushing shafting. Wag nyo guys gagayahin yung mga ibang tick dyan o baka ticktomer lang din yung nagbibideo na kinakaskas nila ng liha itong shafting. So wag nyo guys gagayahin yung ganon. So hayaan nyo lang siya na ganyan kasi magagasgas rin naman sila ng bushing yan. So hayaan nyo sila magkiskisan. Basta wag nyo lang guys na lilihain itong tapat mismo ng bushing. Kahit dito sa harap mga kalikot. Basta ang gagawin nyo lang mga kalikot, lilinisan nyo lang. Sa akin kasi gasolina yung panglinis natin. Mas mabilis matanggal yung dumi. So ito guys, lalagyan ko na to ng oil. Tapos dito nalinisan na rin natin yung back cover ng ating motor mga kalikot. So bubuhin ko muna siya mga kalikot. Wala namang problema. Yun lang, malagkit lang yung ating bushing shafting. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag nabuo na natin. Tapos itesting na rin natin siya. Much later. Nabuo na natin siya mga kalikot. Tapos nalagyan na rin natin ng langis. Ayan guys, pre-wheel na yung kanyang bushing shafting. Yan, sobrang dulas na. So try na natin. Plug na natin siya. Ayan guys, So maganda na yung kanyang ikot. Ayan. Bali assemble ko na lang siya mga kalikot. Tapos test ulit natin. Na-assemble na natin siya mga kalikot. Try na natin ulit. Tapos check na rin natin kung maganda yung starting niya. Kung maganda yung starting niya, ibig sabihin nun, okay pa yung kanyang starting capacitor. So kung medyo mahina siya, saka natin ulit i-check kung okay pa yung kanyang capacitor. Kaya number 1. So okay naman yung kanyang starting mga kalikot. Ayan guys, ang lakas pala. Okay. Number 2. Yan, number 3. Okay. So maganda yung ikot niya mga kalikot. Okay na yung ating isang disc pan mga kalikot. So isusunod natin mga kalikot yung isa, yung stand pan dito sa likod nito. So i-next natin siya. Okay, okay na itong isang unit natin. Tanggalin na lang natin siya sa stand niya para mas madali natin na maayos. So ito guys, mahigpit rin yung bushing shafting niya. Mamaya testingin rin natin yung kanyang motor. Baka na-open siya nung humigpit yung kanyang bushing shafting. Same pa rin mga kalikot, testerin natin yung kanyang power cord. Lagi nyo guys na ganito yung gagawin nyo para hindi maubos yung oras natin. Mas maganda kapag gumagawa tayo, step by step siya. Yan, switch natin. And guys, so ibig sabihin, nag-reading yung ating tester. Okay yung kanyang motor.
Ayan. Siguro mahigpit lang yung kanyang bushing shafting. Ayan o. Halos hindi na maikot. So babaklasin ulit natin yung motor niya. Same pa rin yung nauna nating ginawa. Madumi na siguro sa bushing shafting niya. So baklasin ko muna siya mga kalikot. So same pa rin dun sa nauna nating ginawa. Mahigpit lang yung bushing shafting niya. Kapag nagbabaklas tayo ng motor mga kalikot, dahan-dahanin lang natin, baka masugatan natin yung kanyang winding motor. Ayan. So dito guys, wala namang tama yung kanyang shafting. So dito lang talaga siya nagkaroon ng problema sa harap. Ayan o, malagkit siya. So dito okay siya. Mabilis lang natin natanggal. So ganun pa rin mga kalikot, lilinisan ko lang yung bushing shafting niya, tapos i-check natin kung may problema yung kanyang shafting. Tapos assemble ulit natin siya kung walang problema sa kanyang shafting bushing mga kalikot. A few moments later. Katulad yan mga kalikot, ito, same pa rin kanina. Ayan o, matigas siya. Lagyan nyo lang guys ng gasolina para lumambot siya. Bago natin tanggalin, wag natin pilitin. Ayan o, nung nilagyan natin siya, pusa na siyang natanggal. Or hindi na siya humigpit. Ayan o, di ba? Ayan guys o, yung nagbabrown na yan, yan na yung malagkit. So hugasan natin siya. Sa nakikita natin, mukhang bago pa yung kanyang shafting. So ibig sabihin wala siyang tama, pati yung kanyang bushing. Automatic na yun, kapag walang tama yung kanyang shafting, wala na rin tama yung kanyang bushing. So linis lang siya, tapos assemble na lang natin ulit. Tapos testing na natin siya mga kalikot. So cleaning lang naman tong gagawin natin. Kapag ganyan mga kalikot, kapag i-check natin yung bushing shafting niya, kung wala naman siyang damage, huwag na natin tanggalin dito sa harap. Lilinisan lang natin dito. So gaganyan natin siya, tapos linisan natin. So ganun lang, huwag na nating tanggalin ito. Lalo na kapag nakita nyo naman na wala namang problema sa kanyang shafting at saka sa bushing. So lalagyan na lang natin siya ng langis sa symbol, and then test ulit natin siya mga kalikot. Na-symbol ulit natin siya mga kalikot. Try na natin, naka-plug na siya. Ayun guys oh. So ang problema niya lang mga kalikot, bali nagmelt lang siya dito. Kumbaga sa sobrang dumi, parang humigpit na yung ikot niya dito banda sa harap na shafting mga kalikot. So sa likod niya naman kanina nung binaklas natin, malinis naman. So dito lang siya nagkaroon ng problema sa harap. So ang ginawa lang natin dito, nilinisan lang natin mga kalikot yung bushing shafting niya. Tapos naglagay tayo ng oil. Okay, next ulit natin yung isang mga kalikot, yung isang stand fan. Check pala natin, number 1, number 2, number 3. Ayan. Okay. So, okay na siya mga kalikot. I-final test pala natin mga kalikot na nakakabit yung kanyang fan. So, naka-switch na siya. Yan, try na natin. Okay. So, okay rin yung starting niya mga kalikot. Ayan. So, malakas pala siya. Ayan. So, okay na siya mga kalikot. A few moments later. Same pa rin mga kalikot. Testerin ulit natin yung pangatlong unit natin. Switch natin. Ayan. May reading naman sa ating tester. Number 2, number 3. Ayan. So, ibig sabihin okay yung kanyang motor mga kalikot. So, same pa rin. Babaklasin ulit natin. Baka naipit ulit yung kanyang bushing shafting. Parang same lang dun sa dalawa na ginawa natin mga kalikot. Ayan, medyo mahigpit nga yung ikot niya. Ayan, oh. Hindi siya freewheeling. Ayan. Parang nagsa-sudden stop siya. Same pa rin mga kalikot. Ayan, oh.
mahigpit yung ikot ng ating shafting. So linisin ulit natin, same lang dun sa dalawang natapos na nating electric pan. Check rin natin mga kalikot kung okay pa yung bushing shafting niya. Mukhang dito siya sa bandang harap na humigpit mga kalikot. Lagyan ulit natin ng gasolina. Yan. Tatanggalin na natin tong buong shafting niya para malinisan na rin natin yung sa loob mga kalikot. Ayan, medyo ko na siya. Freewheeling na. Ayan, pwede na natin tanggalin yung kanyang shafting. Ayan mga kalikot. So ganun lang mga kalikot, kapag mahigpit or mahirap tanggalin yung ating shafting dito sa mga bushing niya, wag natin pilitin. Lagyan natin siya ng gasolina para mawala siya sa pagkakapit. Dahil yun sa dumi, tapos yung malagkit na siya. So dito naman guys sa kanyang shafting, ayan, malinis pa. Tapos mukhang bago pa siya. Wala namang damage. Ayan. Or wala namang groove. Pati dito sa harap. So, parehas lang dun sa dalawang inayos natin. Walang damage yung shafting bushing niya. So, lilinisan lang natin siya and then kabit ulit natin. Tapos testing ulit natin mga kalikot. Na-assemble na natin siya mga kalikot. Try na natin. Ayan, medyo mahina yung starting niya mga kalikot. Pero okay naman yung pag-align natin kanina. Pre-wheel din yung ikot niya. So, ayan parang nahihirapan siya. So, hindi siya normal para dun sa number 3. Check natin mga kalikot yung capacitor niya. Baka mahina na yung capacitance ng kanyang capacitor. Tanggalin muna natin yung kanyang capacitor mga kalikot. Tapos testerin natin siya. Testerin natin siya. Dito tayo sa capacitance. Check natin kung mahina na yung capacitance ng ating capacitor or yung kanyang starting capacitor. Ayan guys, kita ba sa ating camera? 700, yan, 75 hanggang 79. Ayan. So mukhang humina yung kanyang capacitance mga kalikot ng ating capacitor. Kaya pala mahina yung starting niya. So papalitan natin siya mga kalikot. Bali, update ko na lang kayo mga kalikot kasi wala na tayong available na 1.5 microfarad na capacitor. So, bukas pa tayo pupunta sa city. Bali, update ko na lang kayo mga kalikot kapag napalitan na natin or kung nabilhan na natin siya ng capacitor. Much later. Next, ulit tayo sa isang unit natin mga kalikot. Ito guys, disc pan siya. So, binaklas na natin to dun sa bahay ng may-ari para pag okay, nasalpak na lang natin doon. So, bakit kaya natanggal to? Testerin muna natin mga kalikot yung kanyang capacitor. So, yung capacitor niya 1.7 microfarad. Tapos, itong kanyang wire ng motor, testerin din natin. Ayan mga kalikot, may problema pala to sa kanyang capacitor. Ayan 169. Testerin naman natin yung kanyang motor mga kalikot. Ayan guys, may reading sa ating tester. Yan yung number 1 niya, yung kulay white. Number 2 yung black. Number 3 yung red. So, ibig sabihin okay yung motor niya mga kalikot. So, check natin kung bakit mahigpit yung ikot ng kanyang, ayan ipit siya. Yung kanyang shafting at saka bushing. So, baklasin muna natin to. Tapos, i-check natin yung kanyang shafting kung may tama na or may groove na siya. Dito sa kanyang winding motor mga kalikot, ayan, malinis pa naman. So okay pa to kasi okay naman sa tester natin. Ang sunod natin na i-check itong kanyang bushing shafting mga kalikot. So wala na yung stopper niya dito. Bali lalagyan natin to. Hugasan ko muna siya.
Tapos i-check natin maigi kung may tama na yung kanyang shafting. So dito sa nakikita natin mukhang malinis pa naman. Malagkit lang siya. Ayan o. So linisan ko muna siya mga kalikot. Pati ito, yung back cover niya. Or hugasan natin ng gasolina mga kalikot. Kapag mayroon kayong nakitang dumi mga kalikot na ganito, yung parang nadudurog na siya. Ayan o. Yung parang papilyan na oil foam ng ating electric pan. So ito kasi dalawa yung kanyang oil foam dito sa labas at saka yung nandito sa loob ng bushing. Ito yung tatanggalin natin kasi durog na yan kapag nilinisan natin siya. Kasi kapag hindi natin tinanggal to mga kalikot, tapos nalinisan na natin, yan din yung babara or lalagkit dito sa ating bushing shafting. So kapag naglilinis tayo, isama na natin sa linis yung nadudurog na parang oil foam na to. Tapos ito guys, babaklasin natin rin siya. Baka nadurog na rin yung oil foam dito sa pangharap na cover niya. So dito, lihain natin to ng pinakamanipis para matanggal lang natin yung ating shafting dito sa ating bushing. So wag natin pilitin na hilain mga kalikot kasi magasgasan yung ating bushing. So yan lang mga kalikot, lihain muna natin bago tanggalin. Lalo na kapag makapal na yung kalawang dito sa harap. So, yun yung gagawin natin mga kalikot. Update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag na linisan na natin siya. At least, sinabi ko naman sa inyo kung anong dapat na gawin mga kalikot. 2,000 years later. Natapos na natin na linisan mga kalikot. Ito guys, na-check natin na okay yung kanyang shafting. Wala namang gas-gas or groove. So, malinis siya. So, ibig sabihin wala ring tama itong bushing niya mga kalikot. Tapos nahugasan na rin natin or nalinisan na rin natin yung mga bushing niya. Tinanggal natin yung nadudurog na pangalawang oil foam niya. Kasi malalaman natin yan mga kalikot kung may tama yung mga bushing. Dito natin yan malalaman sa shafting. Kung may groove na to or may gas-gas na yung ating shafting, may tama na rin yung ating bushing. So ganun ang kilatis kapag sira yung ating bushing at saka shafting. So okay itong shafting niya. Dito lang mga kalikot yung bandang likod niya, siguro nalaglag na yan or nadurog na siya. Malutong na kasi. So dito guys sa bandang harap niya buo pa pero malutong na rin kaya papalitan natin siya ng buo bago na. Papalitan natin ng spacer pati yung kanyang washer. Papalitan natin ng bago. So, ibabalance natin siya. Tapos, buuhin na natin siya mga kalikot. Update ko na lang kayo bukas mga kalikot. Bibilan kasi natin siya ng capacitor. So, sira rin yung capacitor nitong inaayos natin. Pati yung isa kanina. So, bali dalawang capacitor yung papalitan natin. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa apat na electric pan na ginagawa natin kahapon. Na-assemble na natin ito guys, yung huling ginawa natin. Maganda na rin yung pre-wheel nya. Yan, madulas na yung or maganda na yung ikot ng ating shafting. Tapos nabilan na rin natin mga kalikot ng bagong capacitor. So 1.7 microfarad siya, same lang dito sa original. Bali kakabit ko na lang siya mga kalikot. Lagyan natin ng shrink tube yung wire niya mga kalikot para hindi open itong terminal ng capacitor niya. Kahit baliktaran yung pagkabit natin ng wire ng capacitor, okay lang. Yan, try na natin siya mga kalikot. So kapag bago lang po kayo, mas maigi na ikabit nyo na lang sa switch nya para hindi nyo siya irekta, para hindi kayo mapano mga kalikot, lalo na kapag nagsisimula ka pa lang. So ito guys, ito yung main line nya, yung kulay green, white, number 1, number 2 yung black natin, number 3 yung red. Try na natin mga kalikot. Ayan, pre-wheeling na yung ating ano ba to, shafting. Yan,
Kasi ikakabit na natin ito mamaya mga kalikot dun sa bahay ng may-ari. Ayan guys. Ayan o. Okay. Yung number 2 natin, yung black. Hindi natin maitama-tama. Ayan guys. Yan yung number 2, number 3 natin yung red. Ayan guys. Okay. So okay na siya mga kalikot. Pwede na natin ikabit ito. A few moments later. Proceed ulit tayo mga kalikot dito sa ating stand fan. Bali ito na yung pinakalas natin. So may mga next pa tayong gagawin. Dalawang electric fan ulit mga kalikot at saka isang printer. Bali papalitan na natin ng bagong capacitor mga kalikot kasi nung tinest natin to mahina na yung kanyang capacitance. Nakabit na natin yung kanyang capacitor. Try na natin mga kalikot. Check natin kung maganda na yung starting niya. Ayan mga kalikot oh, under ka agad siya. Tapos malakas na yung number 1 niya. So okay na siya mga kalikot, pwede na nating takpan. Try ulit natin. Ayan guys oh. Maganda na yung starting niya. Tapos lumakas na rin yung number 1 niya mga kalikot. Hindi katulad nung una, kapag nag-start siya, masyadong mahina yung starting niya. So ito guys, number 1 pa lang pero malakas na. Ayan, ang mga ginawa lang natin dito mga kalikot, nilinisan natin siya nung una kasi masyadong malagkit na yung bushing shafting niya. So nilinisan natin. Wala namang damage sa kanyang bushing shafting, pre-wheel naman yung pag-iikot niya. Tapos ang pinalitan lang natin mga kalikot yung itong kanyang capacitor kasi masyado nang mababa yung kanyang capacitance. So hanggang dito na lang yung video natin para dito sa mga electric pan na ginawa natin mga kalikot, yung 4. Bali yung 3 kasi nakuha na. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel at nagustuhan nyo yung mga ganitong video, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.